na-form na po talaga yung friendship namin because of The Rain in España. Kasi lahat naman po kami doon first time nagkatrabaho. Siguro si Nicole, nakasama ko lang siya sa yung Kiera po namin si Nicole, nakasama ko siya sa Dina Muli with Julia Barreto. But then, hindi rin kami masyado magka-scene. So, basically, yun ang talaga yung first time namin magkakatrabaho. And it was so nice. Ang ganda ng bond na nagawa namin. As in, parang totoo yung barkadahan talaga. Walang ka nag-upstage sa isa't isa? Wala po ko naman na gano'n. So, kaya kahit po si Deo, wala po siya ngayon. Lahat po talaga kami, nag-click po talaga. Kailan mo nalaman na magiging partner mo si Jerome? I think a month ago or less than a month. How does it feel? How does it feel na nakilala ko na siya? Siyempre, excited. Super excited. Kasi po, noong nasa The Rain in España, hindi pa siya pinapakita. And then, I talked about him dun sa The Rain in España. Pero sobrang teaser lang. Hindi ko pa nasabi yung name. So ngayon, may face na, nakikita na natin siya. Meron ng visual kung sino si Hero. I'm very, very excited. Nag pa lang po kami ng shoot. That's why I asked for workshops before. Nung nag-start pa lang po kami sa The Rain in España, nung binibigay po sa akin yung description, nung nalaman ko na malaking project po talaga to, I accepted it. But then, nung nabasa ko yung libro, nagulat talaga ako kasi sobrang talagang totoo ba talaga na youth-oriented siya kasi sobrang visual. Kahit in words, talagang parang maiisip mo yung mga nangyayari. Hindi ko alam kung kaya ko i-handle yung mga ganitong scenes. And parang nung una nga po, hindi nag-back out pero I question. Sabi ko dun sa RM ko, ate, kayo ba to? Parang ayoko na kasi parang bakit ako? Kasi hindi naman, parang I don't see myself as Yana. Katulad ng mga taong before na nag-doubt sa akin. And then miniting po nila ako. They said, sige, we will give you everything that you need. We'll make you feel safe sa lahat. Yung mga restrictions mo, we'll respect it. Tapos iniisip ko, I thought about it, I'm getting old. So iniisip ko, I think I need something talaga na, magkakaroon ng new chapter in my life. Kasi puro pa safe, not pa safe, but because my personality talaga is ganun talaga. I'm afraid to take risks, but now, kinuha ko na yung risk. Actually, kasi pagdating sa libro, pag adaptation siya, medyo yung mga fanatiko nito talagang nag-nitpick. So, kailangan mo talaga mag-deliver. Diba? Parang na-invite mo yun since sinabi mo, parang hindi ka nakaka-relate sa character mo prior to this. Parang, we're in this together. Ganyan tayo. May time din na patok ba to? But then, ginawa namin yung part namin and yung pinaka-essence po ng character namin. Talagang naging loyal kami doon. And hands-on din po kasi yung author nito, si Guay. We asked her, paano ba si Yana? Paano ba yung character namin? Saan siya nagagaling? She's very hands-on. So, yun lang din po yung difference siguro na approved lahat ng may role dito si Guay. Hindi niya pinabayaan. So, sa akin po naman kasi, in the book, yung visuals ni Yana, she's actually half American. So, maputi po siya, may brown eyes siya, that's why I'm wearing contacts. Tapos, mestiza. Ganon. So, parang nung nakita nila, yun yung Yana, like, expected na. Sabi ko, ate, doon po sa RM ko, ate, hindi ako to. Kasi yung description sa book. But then talagang, grabe yung trust nila sa akin. Grabe yung pag-encourage sa akin. Kaya mo to, ikaw na yan. So, I started, yung mindset ko, binago ko na. Ako si Yana. And I'm very thankful kasi marami pong nagmahal na sa akin as Yana. Like, minsan, kahit hindi ko siya sinasadya, sinasabi lang, very Yana. So, I'm very grateful. And syempre, honored ako na nakikita na nila na kaya ko nang maging Yana. Na-hurt ka nung sinasabi na dapat hindi ikaw sa role na yan? Actually po, hindi naman po ako na-hurt na sinabi nila sa akin, hindi bagay sa akin. Kasi in the first place, ganun din yung sabi ko sa sarili ko. Oo ba, hindi naman ako yun eh. So, hindi po talaga ako totally na-hurt. I understand it. I understand where they're coming from. Kasi fan din ako ng mga halimbawa anime or whatsoever na ginagawang live adaptation. Same din sa akin. Kapag may nakita ko na hindi ko gusto, sasabihin ko na. So I understand where they're coming from.
Hindi po ako nag-start. Ngayon, yung ins and outs sa libro, binasa mo na. Opo, actually, third time ko na po siyang binabasa ngayon. So, yung first time po was nung bago mag-start yung The Rain in España. And then, during The Rain in España, binabasa ko na po yung Safe Skies. And then, kasi medyo po yung memory ko talaga, medyo mabilis talaga. Pero mabilis ako mag-memorize, but then, yung short term siya. So, binabasa ko po ulit ngayon para talagang fresh na fresh po sa akin kung ano yung thoughts ni Yana, why she did this, why she did that, bakit siya ganito, ganito. So, para po mas fresh sa akin. I'm reading it again. Ano would you say na parang, kasi ilang taon ka na ba ngayon sa showbiz? Pag ika-count mo siya. Nag-start po ako sa showbiz, I was 12 years old. Saan? Little Big Star po, season 2. Singer po kasi talaga. Oh yeah, I know nga na you have recorded in Japan. Oh my gosh, thank you po. Yes, I did that before then. Pero hindi po kasi ako tuloy-tuloy because in and out ako sa career ko as sa showbiz. Dahil ano po ako nag-aaral po ako. Pero for some reason, every time nagkakaroon ng bagong opportunity, I leave school. Kasi parang dito ako masaya talaga. Kahit anong gawin ko, naiwan ko to, bumabalik po talaga. Nakatapos ka na ba? Hindi pa rin? Yun po, hindi. The reason for this though is because kailangan ko po mag-provide for my family. Kasi po, napunta sa akin yung responsibility at 20s naman na ako noon, pero walang choice. And parang inisip ko, ako na to. Ako na yung aako nito. Kasi walang iba. Ako po yung panganay. Ilang kayo magkakapatid? 4 po kami magkakapatid. So, nung naiwan po kami, walang savings, everything, napalayas kami, gano'n, to the point na gano'n. So you had recording in Japan. Hindi mo pa siya nakita na mas bongga siya kung pwede. Paano? Well, yung sa Japan po kasi, I think it's so hard to promote the albums kasi dito po ako naka-base sa Philippines. It was so promising. Sobrang promising po nung albums ko doon sa Japan. Pero dahil wala ako doon, nahirapan po sila ito. Like, puro online lang, puro digital. But, yun, sayang. Pero, it was a very nice experience. Lahat po sila Japanese. May translator lang po ako isa. Wait lang, konting background nga dyan. Paano nangyari yung Japanese? Solo ka ba? Group? Solo po, yes. Solo po yun. Meron pong isang recording company in Japan kasi nung time po na yun, nagbo-boom yung mga foreigners na nag-cover ng mga Japanese songs, ginagawang English. Anong year yan? I forgot na po. 10 years ago, 7 years ago, parang ganun po. Ito po yung time na kumukuha sila ng mga Asians na hindi Japanese, mga foreigners na kumakanta ng Japanese song na ginagawang English. So yun yung trend that time. So yung recording company na po yun, nagpa-audition po sila all over Asia. So nag-send po ako ng demo. And then ako po yung napili that time. So it's sobrang fulfilling for me as a recording artist. Although hindi siya nag-fly, sobrang proud pa rin po ako doon. Naintindihan mo yung kinanta mo? Naiintindihan ko po at the time kasi English po siya. English. Tapos meron lang din pong Japanese version. So, naiintindihan But you know how to speak, ano? Natuto po ako ng very, very basic lang. Kasi kailangan ko po mag-bate, mag-thank you. Kaya siya first time mo mag-love team? First time ba? Nasa Love mo naman? team, yung official, I think hindi naman po kami official na love team. Right? Malapit na. We'll see kung papatok po. Pero first time po ko, yes, to fair. So this is the first time na parang talagang malaking project with a partner. Ready ka sa pressure? From the Kailangan fans, po. from the